Ang bidyong ito ay mula kay Marcus Wilson, isang matagal ng food delivery rider sa gabi na nakita sa social media. Isang gabi, nagmamaneho siya sa tabi ng dalawang sementeryo. May nakuha ang dashcam ng kotse na hindi niya napansin noon. Gumamit siya ng dalawang lane dito mismo. Dito siya, ito. Ang buong bahaging ito rito ay puro sementeryo. Habang nagmamaneho, tila may mabilis at madilim na bagay na pumasok sa sasakyan galing sa labas. Ang pinakakakaiba ay ayon kay Marcus, saradong-sarado ang mga bintana. Nagpatuloy siyang magmaneho na parang walang nangyari ni hindi nag-react. Maaring refleksyon lang sa windshield ang makatuwirang paliwanag. Maaring insekto lang sa kotse o epekto ng kamera. Ngunit may naniniwalang may lumabas sa sementeryo at sumama sa kanya. Totoo nga bang nakita mo o ilusyon lang? Matapos magatid ng order, nanatiling balisa si Marcus sa labas ng kotse niya. Nagre-record siya dahil pakiramdam niya may nangyayari sa sasakyan niya. Pansinin mo ito. Gaya ng dati, bumibiyahe lang ako para sa Uber Eats. Siguradong maririnig mo ito. Lintik, hindi. Lintik, hindi. Tripping. No, I'm not tripping. Lintik, hindi. Lintik, hindi. Lintik, hindi. Lintik, hindi. Lintik, hindi. Lintik, hindi. Okay. No. Ay, demonyo. Ano ba to? Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, 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 hindi. May isang sapatos na parang kusang dumudulas ng kakaiba. Parang may natutulak nito mula sa isang lugar na hindi natin nakikita. Pagkatapos, gumalaw ang hawakan ng pinto ng pasahero. Walang tao sa labas. Lumapit si Marcus, tiningnan niya, nataranta siya. Tapos, bumukas ang pinto. Ang makatuwirang paliwanag ay maaring hindi maayos na naisara ang kotse, maaring sira ang lock o ilusyon lang dahil sa perspektiba. Pero may teora ring may gustong pumasok. Kunin si Aaron. Ikaw, sasakay ka pa ba ulit sa kotse na yon? Lumipat lang si Larissa sa bagong apartment. Tinutulungan siya ng kapatid sa paglipat pero wala pa silang dalang kama. Natulog siya sa sofa. Lahat ay mukhang magiging isang normal na gabi hanggang sa may kakaibang naitala ang security camera. Habang mahimbing siyang natutulog, narinig na go-unlock ang pinto at kusang bumukas.
Walang mga yabag, walang nakikitang tao, pinto lang na bumubukas na parang may pumasok. Pinanood ni Larissa ang recording sa labas at ginising ang kapatid gamit ang audio ng kamera. What door? Now. Bakit bukas ang pinto mo, Larissa? Seryoso, ate. Bakit bukas ang pinto mo? Nakalak ang pinto kanina, parang nabuksan ito. Sinuri niya ang lugar, naguguluhan dahil sigurado siyang nakalak ang pinto. Maaaring may sira ang lock. Baka may kasama na talaga sa apartment, kaya mo pa bang lumipat pagkatapos mong makita yon? Sa Houston, Texas, sinabi ni Joe na noong 2000, 11 ang nanay niya ay nakatira sa isang apartment complex na ngayon ay abandonado na. Sinasabi niya kay Joe na may nararamdaman siyang presensya na parang may gumagambala sa kanya pero hindi siya pinaniniwalaan ni Joe. Kaya nagpasya siyang mag-record habang nagpapanggap na natutulog. Panoorin mong mabuti. Sa kusina, sa ibabaw ng pintuan, may lumitaw na tila sumisilip mula kisame. Nang linawin ni Joe ang kuha mula sa video, lalong nakakakilabot ang larawan. Maputlang figura, walang malinaw na tampok, parang nakabitin patiwarik. Maaring anino, bag, kurtina o mahinang ilaw ang nakatuwirang paliwanag, ang supernatural na teora ay tumutukoy sa bagay na ayaw magpakita ng harapan. Kinukunan ni Larissa ng video ang anak habang tinutulungan niyang mag-aral at magsulat ng mga letra. Karaniwan ang eksena at tahimik hanggang biglang may lumitaw sa likuran na nagbago sa atmosfera ng video. Oo, parang bundok nga. Oh, mukhang bundok niya. Oo. Parang bibig mo, isang umaga na medyo tuyo, parang may panlabas na katahimikan. Kama, uteng. Sa likod nila, may puting hamog na dahan-dahang umangat at nawawala ng walang malinaw na dahilan. Hindi ito mukhang galing sa bintana o gumagalaw na parang normal na usok. Sinabi niya na nung umagang yon ay dumalo siya sa isang libing. Sa isa pang video, nakita sa security camera ang makapal na usok na lumalabas mula sa pader patungong sala. Nakakabahala dahil ang pader ay katabi ng kwarto ng batang babae na ayon sa pamilya ay namatay pagkalipas ng 1 linggo. Simpleng kahalumigmigan, alikabok, siguro singaw o baka isang bagay na nagbabadya ng pamamaalam. Nagsimulang mag-alala ang isang pamilya na ang kanilang anak na si Rowan habang naglalaro sa isang maliit na pool, sumilip sa bintana ng bahay at sinabing may nakita siyang lalaki sa loob. Ang problema, wala namang ibang tao roon. At dun mismo, sa kwartong iyon, dun sinabi ni Rowan na nakita niya ang isang lalaki sa loob. Tumayo siya at umupo sa pool dito mismo at umupo roon habang nakatinggala. Sinabi niya, lalaki yon.
ay patuloy siyang tumingin sa loob at sinabi, may lalaki doon. Pagpasok sa bahay, muling tinignan ni Rowan ang kainan at sinabi niyang nandoon pa rin ang parehong lalaki. Nasaktan ang kanyang utak. Nasaktan ba ang kanyang utak? Pagkatapos, anong nangyari? May sinabi ba siya? Diyos. Nasaktan niya ang kanyang puwet. May gusto ka pang idagdag. Aalang lalaki. Paalam, pare. Paalam, pare. Parang may nakikita siyang lalaki sa loob. Malaking lalaki yan. Malaking lalaki ba siya? Sinusubukan siyang tanungin ng kanyang mga magulang at inilalarawan niya ito bilang isang malaking lalaki na may itim na buhok. Nandiyan ba siya? Ano ang itsura niya? Mukha siyang eroplano. Isa lagi ang sinasabi niya. Mukha siyang eroplano. May isa pang lalaki. Isa siyang lalaking itim. Isa ba siyang lalaking itim? Sige, isa siyang lalaking itim, di ba? Sa una, maaring mukhang imahinasyon lang ng bata, pero kinabukasan, may nakita silang inukit na kahoy mula sa Afrika sa parehong lugar. Isang bagay na hindi pa nila naiuugnay sa sinasabi ng bata. Kumusta? Gusto ko lang sabihin na ito na ang araw pagkatapos sabihin sa amin ni Rowan tungkol sa multong nakita niya. Ngayon lang namin naisip na may sinasabi pala siya tungkol sa isang lalaking itim. Nandito ro na may makapal at maitim ang buhok. At nandito siya sa kwartong ito. Hindi namin alam pero napansin namin ang maliit na kasangkapang ito habang tumitingin sa paligid. Ito ang bagay na binigay ng nanay namin at nakita sa sulok. Tinatawag itong isang ukit ng pagkakaisa. Kita mo? At ito ay nukit mula sa isang piraso ng kahoy. At tingnan mo ito na nakita namin dito. Pero tungkol sa bloke, ang Ghana ay nasa Afrika. Kaya ito ay tiningnan namin, gawa ito sa isang pirasong kahoy. Parang ito ay isang bagay na artistiko na alam mo na parang mahirap gawin o kung ano pa man. At malamang na maliit lang ang bayad sa kanila. Kaya nagagawa nilang imbenta ito ng mura sa Estados Unidos. Pero iniisip namin na baka yung taong gumawa nito ay yung multo or parang ganun. O konektado sa bagay na ito. Yung taong konektado sa bagay na ito. Siya ang multo. Naisip lang namin idagdag yung munting bagay na yon. Madaling paliwanag, isang batang naghahalo ng hugis, anino at bagay. Pero may tanong pa rin kung may nakikita si Rowan na di napapansin ng matatanda. Sa tingin mo ba, imahinasyon lang yon? O naniniwala kang mas marami talagang nakikita ang mga bata kaysa sa iniisip natin? Ano ang ginagawa ni Yasel? Nagsimulang mag-upload ng video si Yasel mula sa apartment niya nang mapansin niya ang mga kakaibang bagay sa bahay. Habang abala siya sa normal na gawain, biglang lumipad ang teleponyo na parang walang humawak. Pagkatapos, sa isa pang clip, pinatay niya ang ilaw pero agad din itong nabuksan.
Dito na nagsimulang tumaas ang tensyon dahil hindi ito mukhang hiwalay na kababalaghan. Parang tuloy-tuloy na mga pangyayari, baka problema ito sa kuryente. Teleponong mali ang pwesto, mga nakataong bagay na pinalalaki ng takot. Ayon sa teoryang sobrenatural, may bagay na sumusubok kung hanggang saan ito aabot. Kapag mag-isa ka sa bahay, mas malakas ang bawat ingay. Sa tingin mo ba si Yassel ay naaapektuhan lang ng imahinasyon niya o may kung anong nakikipaglaro sa kanya? Sa isa pang video, nasa loob si Yassel ng kanyang apartment na may gumising sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Nerbyos na si Yassel sa mga nangyari noon, pero ngayon ay tuluyan na siyang nadurog. Panuorin mong mabuti. Saan yun? Siyempre, hindi ako tatayo para tingnan kung ano yun. Pero, natatakot ako. Nanginginig ako sa takot. Oo, nangyayari. Ay! Grabe niya ako maniwala. Grabe niya ako maniwala. Sa tingin ko may tao sa likod ng pinto. O baka may iba ba? Natatakot ako. Natatakot ako! Baka guni-guni ko lang o mali ang tingin ko. Pero tumakbo ako palayo doon. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Di ko alam gagawin ko. 4 na ng umaga. Pero alam ko na may nakita ko doon. Alam ko may nakita ko. At hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Kailangan ko nang pumasok sa trabaho mamaya. Hindi pa talaga ako nakatulog. Minenervyos ako. Hindi ko alam. Paglabas ko ng kwarto, parang may madilim na anyo malapit sa pinto. Hindi na siya nag-imbestiga, tumakbo palabas, sumakay sa kotse at nagpalipas ng gabi sa trabaho. Pagbalik niya kalonan, wala siyang makitang anumang makapagpapaliwanag sa anyong iyon. Baka damit lang yon, bag, anino o napagkamalan lang ng kamera ang dilim. Pero para sa mga nakapanood ng lahat ng video, mukhang ito na ang sukdulan ng presensang papalapit ng papalapit. Ikaw, babalik ka pa bang matulog doon? Ang video na ito ay nakuha ng isang security camera sa porch ng isang bahay matapos makatanggap ng motion alert ang may-ari. Nang suriin niya ang recording, may nakita siyang isang bagay na tila walang simpleng paliwanag.
Una, kusang bumukas ang pinto ng porch. Madalas, laging sarado ang pinto ng pamilya para di makatakas ang aso at kusa rin itong nagsasara ulit. At pagkatapos nun, gumalaw ang tiyan na parang may umupo. Wala namang malakas na hangin o taong malapit. Sa gabing iyon din, nagsimulang tumitig ang aso sa isang bahagi ng bahay. Hoy, Kisu. Hoy, Kisu, baby dad. Kisu, 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 Kisu. Hoy, queso, carnicero. Okay. Habang kinukunan siya ng may-ari ng video, gumalaw ang kurtina sa likod kahit walang tao. Baka nagre-react lang ang aso sa ingay o may nararamdaman siyang di natin nakikita. Karaniwang Martes ng hapon, habang nagtitipon ng pamilya, may nakita sina lola ni Tabo at kaibigan niya sa likod ng kurtina. Mag-ingat ka, Bob. Hindi siya sa kalsada o dulo ng gusali, kundi sa bintana mismo. Pareho silang natakot at lumayo, na parang iniisip nilang may tao na nakadikit sa salamin. Ngayon, mag-focus ka sa mahalagang sandali. Mag-ingat ka, Bob. Ay, Diyos ko. Nang inalis nila ang kurtina para tingnan kung sino ang nandoon, walang tao. Wala talaga. Maaring anino lang ito, taong dumaan sa labas ng kuha ng kamera o refleksyon mula sa loob. Para kay Tabo, yun ay pagdalaw ng isang nilalang na walang katawan. Pero tulad ng dati, ikaw pa rin ang may huling salita, tao man, anino o iba pa. Ay, Diyos ko. Nabahala ang isang ina para sa anak na babae nang magsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa kanilang bahay. May mga bagay na kusang nahuhulog, may mga kakaibang boses at palaging may pakiramdam na may nakatingin sa bata. Kaya nagpasya siyang maglagay ng mga security camera. Isang gabi, habang ginagamit ng bata ang kanyang laptop, may nangyaring mahirap balewalain. Ang kanyang Hello Kitty na stuffed toy na nasa harapan niya ay biglang dumulas paabante at pagkatapos ay umatras ng kaunti, tila may tumulak dito mula sa dinakikitang bahagi. Natakot ang bata at tumakbo sa kwarto ng ina. Maaaring ang rasyonal na paliwanag ay isang nakahilig na ibabaw, pagyanig o marahil isang ilusyon sa perspektiba, pero kung ganon nga, bakit tila nakatuon ang lahat ng aktibidad sa iisang bata? Ano sa tingin mo ang nangyari doon? Pumasok ang grupo ng mga nurse sa abandonadong lumang emergency room ng ospital sa gabi. Iniiwasan ng mga empleyado mag-isa dumaan doon dahil daw maraming namatay na pasyente, kasama na ang isang bata. Noong una, kaba at alanghaning tawa lang sila. Pero na may pumasok pa sa bandang loob, biglang gumalaw mag-isa ang kurtina ng ospital. Mga pare, pinagumultuhan ba ang emergency room? Tara na sa pinagmumultuhang emergency room. Uy! Uy! Gumalaw ang kurtina. Oo, gumalaw. Oo, gumalaw. Paano mo di nakita yon? Okay! Natakot ang nurse at tumakbo. Maya-maya, nahulog ang tungkod sa sahig kahit walang humawak. Oh! How do you not see that? Oh, okay! May isa pang nurse na nagre-record din, pero sa ibang anggulo. What?
What? The curtain moved. No, it didn't. Shut up. No, it didn't. Yes, it did. Why would a curtain move? How do you not see that? Maaring may dumaan na hangin o kaya hindi maayos ang pagkakalagay ng kurtina, maaring pagyanig ng gusali ito, pero ayon sa mga naniniwala sa paranormal, baka may tao mula sa lumang silid. Nananatili pa rin siya ron. Papasok ka ba para tingnan o lalabas ng hindi lumilingon?